Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. So, ngayon po ay itong aking vlog na ito ay actually hindi ko alam kung ito ba yung uunahin kong i-upload o yung isa kong vlog. Pero kung ano man po yung aking napagdesisyonan, sana po maging maganda ang resulta dahil ito pong aking vlog na ito ay tingin ko para sa akin delikado. Ayan. Ngayon, ito po kasi, meron po akong napag-isip-isip. Nung napanood ko po yung balita ng Bilyonaryo News Channel at para po, bago tayo magpatuloy, bago tayo lumalim sa discussion, gusto ko pong ipadinig sa inyo etong balita na ito para po mas lalo nyo maintindihan etong aking vlog at ako na po nagsasabi sa inyo dito sa vlog ko na ito ay gumamit po tayo ng pagtatanong sa isang sa isang kumbaga mga ginagamit ngayon para malaman natin kung may katotohanan o wala ang sinasabi ng isang tao. So ngayon, eto po yung video. Play ko po muna para po mas lalo ninyong maliwanagan. The plot thickens at nakalagad na rin ang tatlong mambabata sa kaso ng missing sa Bungeros at maaaring may kinalaman daw ang krimen sa isabong operations. Narito ang agenda report ni Joash Malimba. Isang senador at 2 congressman ang itinuturong sangkot umano sa pagkawala ng 34 na sabungero. Ayon sa Politico.com, kasalukuyan ng bini-verify ni Justice Secretary Boying Remulla ang ilan sa mga revelasyon ng whistleblower na si alias Totoy. Ayon daw kay Totoy, kilala ang sangkot na senador sa kanyang mga isinasagawang outreach program. Ang 2 congressman naman, ilan umano sa funders ng isabong operations. Hindi pa raw sigurado kung ano talaga ang papel ng mga politikong ito sa pagkawala ng mga sabungero. Kahapon, kinumpirma ni Secretary Remulla na bukod sa lumulutang na alpha female celebrity, marami pa umanong high-profile individuals na sangkot sa krimen. Kabilang na riyan ang isang grupo ng mga pulis at ilang malalaking tao. More than that, marami pa. There are others. Iba pang artista? Basta, there are others. Ayon sa DOJ, patuloy ang isinasagawang case. Ayan. So, ayon po sa DOJ ay patuloy pa po ang malalimang investigasyon dito po sa issue ng mga sabungero. Ngayon po, nabanggit po dito yung 2 kongresista at isa po na senador. Yun daw pong senador ay kilalang kilala sa kanyang mga outreach program. Ayan. Kasi eto po, napansin ko nung mga nakaraang vlog ko, ang dami po kasing nakita ko sa Blue App na meron pong mga nagsasabi ng mga kanetizen natin, mga nagko-comment sa mga posts, na ang sinasabi po nila na meron pong kinalaman daw etong si Bato de la Rosa patungkol po dito sa issue ng isabong. At ayon nga mismo kay Gretchen Barreto, doon po sa pumutok na balita around 2021, 2022, meron daw pong senador na tumatalpak at sinabi nga niya na si Bato de la Rosa daw tumatalpak, may utang pa nga daw ito doon sa isang cake. At kinwestiyon din pati yung relo na suot ni Bato de la Rosa. So, syempre, ang mga Pilipino madali pong mag-speculate, madaling kumbaga, mabilis ang isip natin kapag mga ganyang mga chismis, mga ganyang issue, 'di ba? Parang ang bilis natin uy, naku, ano yan, si Bato yan, 'di ba? Ganun kaagad So, dito po sa balita na ito ng Bilyonaryo News Channel, na ko, parang teka, parang mali ang netizen. Yun ang pumasok sa isip ko. Parang mali po ang mga kanetizen natin. Mali po ang mga tropa pips natin na nagko-comment din dito po sa ating mga upload dito sa YouTube. Ngayon, kung meron kayong wild guess kung sino po yung tinutukoy na senador na kilala sa kanyang mga outreach program,
I-comment nyo nga po dyan sa baba. Comment nyo lang ngayon. Bigyan nyo lang ako ng ilang segundo. I-comment nyo dyan ang pinaka-wild guess ninyo na senador na siyang meron pong kumbaga kilala sa kanyang mga outreach program, outreach activities. Nagpupunta sa kung saan-saang lugar para mamigay ng mga tulong, mamigay ng bola, mamigay ng mga mga medical mga aparato, ganyan, kung ano-ano na mga tulong. Sino po ang senador na inyong naiisip? I-comment nyo lang dyan. Comment nyo lang dyan. O sige, bigyan ko kayo ng mga 5 seconds. Comment nyo dyan. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Okay na, okay na. Okay na. Bitin pa ba? Bitin pa. Naku, parang pinag-iisipan pa ng ating mga tropa pips kung sino talaga. Sige. Another 5 seconds. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, time's up. Tingin ko ay nakasagot na po ang iba sa inyo habang pinapanood itong video na ito. At babasahin ko yan. Titignan ko yung inyong mga sagot kung tama ba ang sagot ninyo sa aking natuklasan. Natuklasan ko po. Kasi alam nyo, ngayon, high-tech na ngayon, di ba? Wala nang malilihim nga ngayon eh. Lahat nga ng buhay ng tao ngayon, di ba? Malalaman mo na talaga. Ngayon, eto po gumamit po tayo ng makabagong paraan. Gumamit ako ng makabagong paraan. Alam naman po nating lahat na meron pong uso na ngayon na yung tinatawag po na na AI. Ayan. Alam ko lahat sa inyo, iba sa inyo, alam na yung mga AI na yan eh. At medyo nagkaroon pa ng power interruption, brownout. Nag-brownout pa po. Paging Meralco. So ngayon po, ito gumamit ako ng AI. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gumamit po ako ng AI. At dito po sa AI na aking ginamit, tinanong ko. Diba, alam naman natin, sa Blue App, meron na po tayong AI dyan. Ayan, no? Eto, gumamit ako ng AI. Okay. Ika-copy-paste ko na lang po yung aking tinanong dito. Naka-ready na eh. Kinapi-paste ko na lang eh. Ipe-paste ko na lang. Ayan, itong nasa baba, ipinaste ko na lang. Makikita nyo rin dito. Siguro, lagay ko rito para mas makita ninyo. Nakalagay po dyan na tanong ko, who is the Philippine Senator, dapat yata walang S, the Philippine Senator who is known for his outreach activities? Tinanong natin si AI Si AI po tinanong natin. Okay, ayan na. Okay, eto na. Nagta-type siya. Ayan, nagta-type siya. Sarili niya. Hindi ako nag-type niyan. Siya nag-type niya, sarili niya. At andyan po yung sagot. Andyan yung sagot. Eto po yung sagot. Senator Christopher Bongo is known for his outreach activities, particularly in the healthcare sector. Ayan. He's championed the establishment of super health centers nationwide, designed to bring medical services closer to Filipinos, especially in rural areas. These centers provide primary care, early disease detection, and medical consultations covered by PhilHealth. Wow, ang ganda, ang galing. Ang ganda, alam niyo, the best, di ba? Galing galing na senador. Talagang Mr. Malasakit. Ito pa. Some notable initiatives led by Senator Go include Malasakit Centers, providing convenient access to medical assistance programs for disadvantaged patients. Ngayon baka tinatanong nyo, ba't binabasa mo pa lahat yan? Teka lang po, basahin ko lang muna lahat, saka ko po ipapaliwanag. Okay. Super health centers, medium-sized polyclinics alleviating
pressure on hospitals and addressing health issues at the grassroots level. Wow! Okay, eto pa, sumunod. Support for displaced workers, collaborating with the local government and the Department of Labor and Employment to provide employment and livelihood assistance. Wow, di ba? Ang daming programa. Ang tindi talaga, no? Senator Bongo talaga, Mr. Malasakit. Di ba? Talagang pag binanggit mo yan, Mr. Malasakit. Makita mo yung mga bola, tsinela, sapatos, makita mo mga damit, pati mga bola ng volleyball, nakalagay. Bongo, Kuya Bongo, di ba mga ganun? Mr. Malasakit. Oh, matindi no? Basahin pa natin. Senator Go's commitment to public service has earned him recognition. With many beneficiaries expressing gratitude for his help in times of need. He's also known for his advocacy work in promoting the welfare of underprivileged Filipinos and pushing for policies that benefit the most vulnerable members of society. Wow! Ano yun, binasa ko to, sabi ko, ba't hindi ko binoto si Bongo nung 2025 election, no? Nag-number 1 yan, di ba? Nung 2025 election. Sabi ko, sayang, at binoto ko to. Kasi binabasa ko ang dami palang ginawa ni Bongo. Di ba, ang tindi pala na ginawa ni Bongo. Ngayon, ako po syempre, parang naano ako, sabi ko, ay, naku, teka, baka mali itong si AI, itong sa kay Blue Up. Try ko nga dun sa isa. Try ko dun sa isang application ng AI. Tinry ko ngayon. Same din na tanong. Same din na tanong ang nilagay ko. At alam niyo po ba, same din ang sagot. Yun din ang lumabas, walang pinagkaiba. Hindi mo naman yan mauutusan, hindi mo naman yan mababago na, teka, ito itatype ko. Hindi. Automatic yan. Napakabilis sumagot ng mga AI ngayon. Pag tinanong mo sila, lalabas kagad ang resulta, napakabilis ng sagot. AI, napakatuloy na. Diba? Kaya nga sabi ko, naku, ba't wala ito nung nag-aaral ako? Kasi nung nag-aaral ako, wala, talaga pupunta ka library, magre-research ka, diba? Kaya alam niyo po, talagang napakaganda na po ng advance na mga gantong teknolohiya. Di ba? Talagang magagamit po ng ating mga kababayan, magagamit ng ating mga kabataan, magagamit ng isang vlogger na katulad ko na naghahanap lang ng kumbaga nagtatanong, di ba? Curious ako, sino kaya yun? Philippine senator na kilala sa kanyang mga outreach program or outreach activities. Nakita nyo, dalawa na po yung pinagtanungan ko. Ang sinasagot po ay walang iba kundi si Senator Bongo. Parehas ng sagot. Yung sa AI sa Blue Up, AI dito sa isa, same din po ng sagot. Diba? Senator Bongo. Sinabi kung ano yung mga kanyang mga tawag dito, kanyang mga proyekto, yung kanyang mga ginagawa ng mga charity, outreach program, outreach activities. Ngayon, ba't ko binasa lahat? Kasi para po makita ninyo o malaman ninyo kung ano ang ginagawa ng isang Senator Bongo. Napakaraming tulong. Malasakit Centers, Super Health Centers, support for displaced workers. Ngayon, eto na po. Ito na yung aking naisip. Naalala ninyo, sa vlog ko kahapon, yung PD ng Laguna, humingi ng donasyon sa isang private person at binigyan po ng walang kahirap-hirap. Walang kahirap-hirap. Ang binigay po ay 1 milyon. Tumataginting na 1 milyong piso. PD lang po yun, Provincial Director ng Laguna. Pero binigyan po ng ganong kalaking halaga. 1 milyon. So ngayon, what more pa kaya kung ang isang senador na may mga malasakit centers, super health centers, at sumusuporta pa sa mga natanggal sa trabaho ng mga kababayan natin, ang kapag ito'y umaksyon at humingi ng tulong sa isang tao na katulad nitong ating nakita kahapon na si Atong Ang nagbigay ng 1 milyon doon sa PD ng Laguna. What more pa kaya?
ang donasyon na natatanggap ng isang senador mula sa mga operator na ito ng isabong. Baka tanongin niyo ako, may natanggap ba? Yun ang tanong, di ba? Kahit ako, magtatanong ako, may natanggap nga ba? Kasi ito po, napakarami po nitong ginagawa ng mga proyekto like mga malasakit center nga, super health center. Napakarami talagang natutulungan ito. At nagna-number 1 po talaga siya. Nag-number 1 po talaga siya last 2025 election. Hindi kaya ang sinasabi ni alias Totoy na isang senador na kilala sa kanyang mga outreach program ay walang iba kundi si Bongo? At mali ang hinala ng mga netizen na si Bato de la Rosa ang siyang may kinalaman sa issue po ng isabong. So, Bato de la Rosa out. Kasi outreach program, parang hindi ko nakita si Batong nagaganyan. Hindi siya ganun kahilig. Siguro baka tumutulong, nagbibigay ng mga ayuda, nagbibigay din ng bola, baka nagbibigay din ng mga tulong sa mga natanggal ng trabaho, nagbibigay ng mga medical assistance. Pero, hindi katulad ni Bongo na talagang pag tinignan mo ang kanyang blow up, ang kanyang mga social media accounts, talagang nandyan, updated, kada bigay ng bola, kada bigay ng mga tulong pinansyal, tulong medikal, pagbibigay ng sapatos, alam ko may sapatos pagbibigay ng mga t-shirt, nandyan po talaga yan. Talagang makikita mo, naka-post ka agad yan. Diyan natin nakilala si Bongo, post ng post yan, yung mga panahon ni Digong, di ba? Pag nabalitang si Digong ay nagurgur na o nategi na, live kagad yan, si Bongo, papakita niya kagad, buhay si Pangulo, eto, kasama ko, nagkakape kami, kumakain ng umagaan, o kaya kapag gabi na, nandito si Pangulo, eto, kasama ko, nandito siya sa kanyang higaan, nandito, eto, ang kanyang kulambo, matutulog na siya, malakas na malakas. Diyan natin nakita ang kumbaga yung kaporsigihan ni Bongo na makita ng mga Pilipino ang bawat galaw niya. Which is, yun pala ngayon ang masama. Napasama pa yung super open ni Bongo na maipakita sa mga Pilipino kung ano ang kanyang ginagawa. Bakit? Dahil bilang isang vlogger na naghahanap, nagtatanong kung sino ba itong Philippine Senator who is known for his outreach activities, abay ang lumabas po sa ating mga napagtanungan na AI ay walang iba kung hindi si Bongo. Di syempre, mapapaisip na tayo ngayon. Mga netizen natin, mabibilis mag-isip yan. May magtatanong na dyan, saan nga kaya kinukuha ni Bongo po ang mga pondo na yan? Napakaraming pinamimigay. Alam niyo po ba kapag ikaw kumandidatong senador, alam niyo ba kung magkano ang kailangan mo na pera para ikay makapangampanya simula Batanes, simula Luzon hanggang Sulu, hanggang Holo Sulu ng Mindanao, hanggang sa dulong mga probinsya ng Pilipinas? Alam niyo po ba kung magkano? Eto, nalaman ko to 2022 election, may nakausap ako. Isang mataas na, kumbaga parang campaign na, tauhan. Hindi naman tauhan, parang campaign na, tawag dito, yung, kalimutan ko tawag supporter. Ayan, campaign supporter at ito ay kumbaga walang bayad to. Kumbaga kusang loob siya na tumutulong kay Yorme Isko Moreno. Nakausap ko po noong after na ng eleksyon. Napag-usapan namin, nagkita kami, napag-usapan namin. Sabi niya sa akin, alam mo ma kung ba't natalo si Yorme? Sabi ko, bakit po? Sabi niya, bukod sa siya ay kumbaga napagkaisahan, siniraan sa social media, wala siyang pondo, wala siyang pera. Sabi ko, talaga po ba? Oo, ma. Yan ang problema ng campaign para kay Yorme. Volunteer pala yon, volunteer. Sabi ko, bakit ganun po? Di ba, nakita ko naman po si Yorme, nangangampanya naman. Nakasama ako sa Cebu, nakasama ako sa Gawing Sambuanga, sa kanyang pangangampanya. Pero yung akin, sariling sikap yon. Meron mga sumasagot ng aking pamasahe para makasama ko kay Yorme. May
sumasagot ng mga plane ticket ko noon, pang hotel, pangkain, pamasahe. Kaya ako nakakasama kay Yorme noon. Pero dun sa group ni Yorme, wala akong wala akong bayad, wala akong natanggap na para makasama sa kanila. Ako yung pinagsisiksikan ko yung sarili ko dahil gusto kong sumama kay Yorme mangampanya noon. So, nakapangampanya rin kami sa Maynila, nakasama ako doon. Manila, Cebu, Davao hindi kami nakapunta eh. Dito lang kami, gawing Mindanao nung mga Zamboanga na yan, Tandag ba yun? Doon ko nalaman nung nagkita kami after election, wala daw pondo si Yorme. Sabi ko kaya pala no. Sabi ko, magkano ba kailangan na pera para makapangampanya ka ng maayos? Luzon, Visayas, Mindanao. 1 billion. Ha? Presidente, kakandidato ka, 1 billion dapat pondo mo. 1 billion. Para talagang masuyod mo, bawat magsisimula ka, hindi pa kampanyahan, hindi pa campaign period, mangangampanya ka na, pupunta ka na sa mga iba't ibang lugar, simula Luzon, Visayas, Mindanao, lilibutin mo lahat yan. Gagastusan mo na yan. Hindi naman kumbaga required na galing sa sarili mong pera, dahil syempre, hindi pwede yun, bawal yun. Ang iba dyan, yung kumbaga, sila ay magdo-donate sa'yo. Katulad nun, mga tarpaulin, may mga nagdo-donate, mga poster, may nagdo-donate, mga pakain sa tao, may nagdo-donate. So, doon ko nalaman na ang presidente, 1 billion daw po ang kailangan para manalo. Ngayon, sinabi rin niya, alam mo ba't natalo mga senador natin? Ako, bakit po? Dahil wala rin pondo. Tama ka, wala talagang pondo. Alam mo ba ang mga senador kapag kumandidato, 500 million to 1 billion pesos ang kailangan para ikay makakandidato at masuyod mo ang buong Pilipinas at hindi pa campaign period, mangangampanya ka na rin. Kasama mo yung iyong presidential ball. Ako lang yaka ako. Kaya pala, napakalaking pera pala ako ang kailangan dyan sa pangangampanya. Medyo ko, sabi ko, parang nasyak ako kasi hindi, yung milyon nga hindi pa ako nakakahawak nun eh. Milyon, hindi pa. Tapos yung pa kayang ganong kalaking pera, bilyon, 'di ba? Parang hindi ko na alam kung ilang zero yan. Pag minus, pag binawasan mo yan ng kunwari 1 billion minus 1 million 335,000, di mo. Parang ang hirap ng kwentahin kasi ang laking pera na noon. Dati nga ginagamit namin calculator kapag ilan ba yung parang 8 digit lang eh. Kapag nag-minus, nag-plus ka dun, wala na, lalabas na error. Yun lang alam kong calculator. So parang sabi ko, lang yaka, napakalaki pala ako ng pera na kailangan para ikay manalo sa pagkasenador. So, nakakuha ko ng information doon sa ganung pag-uusap. Ganda yung meron kang kinakausap na may alam sa mga ganyang, kumbaga, pangangampanya. Ngayon, pumasok sa isipan ko yun. Si Bongo ay nanalo with 20 million plus na boto. 26 million ba ang nakuhang boto ni Bongo? Napakalaki, di ba? Ngayon dyan na ako nakapag-isip. Para kay makakandidatong senador, at least meron ka 500 million. Donation, sariling pera, galing sa pamilya, galing sa mga kaibigan, galing sa mga supporter. So, etong si Bongo, nag-number 1 siya. Nakapangampanya siya simula, Luzon, Visayas, Mindanao. So, diyan na ngayon papasok yung kaisipan na pwede kaya na yung sinasabi na senador na merong pagkakakilanlan na sikat siya sa kanyang mga outreach activities, outreach program, ay maaaring si Bongo at si Bongo na nag-top notcher sa nakaraang eleksyon. Actually, since 2019, malaki na ang mga botong nakuha niyan. Paano pa kaya siya ngayon nakakapangampanya na napakaraming taong bumoto sa kanya, napakarami niyang napuntahang lugar. Pag tinignan nyo ang niya, blue app niyan, talaga napakarami pong napuntahan. Marami siyang mga post, pangangampanya kung saan-saan, ang daming pinapamigay, ang ganda ng mga float.
sino ang nagpopondo? Yan ang tanong natin ngayon. Sino nagpopondo? Kasi kung sasabihin ni Bongo, galing ito sa sarili niyang pera, abay, medyo parang mako-question siya dyan. Dun sa Soche ba yun? Yung Soche, yung sa pangangampanya, yung expenditures, campaign expenditures ba yun? Diba? Kasi lalagpas siya sa sa budget. Oh. Diba? Parang mapapaisip ka lang. Kung totoo yung sinasabi ni alias Totoy, tapos merong isang nag-top notcher na senador na kilala sa kanyang pagiging number one sa outreach program. Actually, kapag Joel Villanueva, parang malabo eh. Mig Subiri, parang hindi rin eh. Bato, hindi rin. Si Amy Marcos, parang hindi rin eh. Cayetano, baka pwede pa, pati si Pia, 'di ba? Pwede pa siguro. Pero 'di ba, Jinggoy, parang hindi rin eh, 'di ba? Talagang ang isa sa mga malalaman mo kagad na magaling sa pamimigay ng tulong, Bongo. So parang alam niyo, parang siyempre malikot ang isipan natin, parang tayo curious kung sino itong tao na ito na sinasabi nga po, senador na kilala sa kanyang mga outreach program. Siyempre, di ba parang mapapaisip ka na, parang si Bato nga yun . Hindi. Di tumutulong si Bato eh. Kilala ko na. Si Bongo, malasakit. Yan ang kanyang pinagmamagaling lagi, yung malasakit. Malasakit center. Diba? So, kung yung PD nabigyan po ng 1 milyon, what more pa kaya ang isang senador? Diba? Tahimik lang yan. Simpleng-simple. Pag nakita nyo, simpleng-simple. Sumasakay nga lang ng taxi yan eh. Nakita ko mga vlog niya, sumasakay lang ng taxi, nanglilibre ng isda ba? Kumakain nagme-merienda, nanlilibre, di ba? Simple-simple eh. Masang-masa. Pero ang tanong, paano niya nagagawa ang ganong kalaking kampanya, Luzon, Visayas, Mindanao? Di ba po? Siya kaya ang tinutukoy na senador na merong kilala sa kanyang mga outreach program o outreach activities. Si Bongo kaya yun. Diba? So, kung hindi si Bongo, edi okay. Kasi tayo, nagtatanong lang tayo. Gusto nating malaman ng katotohanan. Naku-curious tayo dito sa mga sinisiwalat ni alias Totoy. Kaya, alias Totoy, lumabas ka na. Sabihin mo na kung sino yung mga sangkot na yan. Etong ating, kumbaga sa senador, medyo nakakapag na tayo research. Pero dito sa dalawang kongresista, kasi hindi niliwanag kung dating kongresista or present ngayon na kongresista sa 20th Congress or kongresista sa 19th Congress na natalo, di ba? Hindi natin alam kung sino pa tong mga kongresista na ito. Pero meron na tayong hinala diyan sa mga kongresista na yan. Next vlog, yan naman po ang ating pag-uusapan. So, kayo, ano masasabi nyo dito sa aking vlog na ito? Kung hanggang ngayon, 28 minutes and 32 seconds, nandito ka pa, nanonood ka pa, deserve ko naman ng like. Dahil ibig sabihin, nagustuhan mo yung aking video, nagustuhan mo ang aking topic, at, huwag mo nang kalimutang i-share. Kailangan mo itong i-share para malaman ng ating mga kababayan, na merong ganong senador, na ganong kalaki tumulong, ganong karami tumulong. Ang tanong, saan galing ang pondo? Kung hanggang ngayon nga nanonood pa rin ako, baka naman pwedeng i-comment mo din dyan. Kung naka-comment ka na kanina, comment mo ulit ngayon dyan kung saan ka nanonood. Kung ikay nasa abroad, isulat mo dyan, ilagay mo dyan kung Italy, Hong Kong, o kung nasang lupalop ka man ng mundo, i-comment mo dyan. Para malaman natin kung hanggang saan nakakaabot ang ating video. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Momo chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.